Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw, buwan ng Nisan, 20 taon ng paghahari ni Artajerjes, dinulutan ko siya ng kanyang inuming alak. Napansin niyang ako'y malungkot. Noon lamang niya ako nakitang gayon. Tinanong niya ako, "Bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo'y wala kang sakit. Bakit ka ganyan?" Sinidlan ako ng takot. Gayon may sinabi ko sa hari, "Naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon." Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno ay wasak at sunog ang mga pintuan. "O ano ngayon ang ibig mo?" tanong ng hari. Tumawag ako sa Diyos at pagkatapos sinabi ko sa hari, "Kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayo muli ang binanggit kong lungsod." Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng rina, "Gaanong katagal ka roon? Kailan ka babalik?" Nagtaning ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap akong bigyan din ng mga liham para sa mga gobernador na ibayo ng ilog upang paraanin ako patungong Huda. Sa aking pakiusap ay gumawa na rin siya ng sulat para kay Asaf, ang tagapamahala ng kagubatan, upang bigyan ako ng kahoy na gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, ng pader, ng lungsod at ng tahanang aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapistahan ngayon, araw ni San Francisco de Assis, ang santong itinuturing na patron ng mga gawain para sa pangangalaga ng kalikasan. Ang pamagat ng liham ni Papa Francisco tungkol sa kalikasan, ang Laudato Si, ay galing sa isang tula na ginawa ni San Francisco tungkol sa pagpupuri sa Diyos dahil sa kalikasan. Taon-taon sa araw na ito ng kanyang kapistahan, tinatapos natin ang Season of Creation na sinisimula natin ng September 1. Higit na isang buwan ng pagninilay tungkol sa kalikasan. Sana ang Season of Creation ay nagpaalaala sa atin ng kahalagahan ng kalikasan at ng mahigpit na kaugnayan natin dito. Sa halimbawa ni San Francisco de Assis, pangalagaan natin ang kalikasan kasi ito'y isang mahalagang regalo ng Diyos na nagpapaalaala sa atin ng kanyang kabutihan at kadakilaan. Kaya pinupuri natin ang Diyos dahil sa kalikasan. Nakadepende rin ang ating buhay sa kalagayan ng kalikasan. Mahigpit ang kaugnayan natin dito. Apektado tayo sa kalagayan ng kapaligiran. Mahalaga ang papel ni Nehemias sa pagsasaayos ng lungsod ng Jerusalem. Pagkatapos ng pagkatapon sa mga Hudyo sa buong impero ng mga Babylonians. Noong taong 586 BC, winasak ng mga Babylonians ang lungsod ng Jerusalem at ang kanyang templo. Ang karamihan ng mga tao'y pinatapon sa Babylonia
at sa iba't ibang lugar ng Babylonian Empire. Ang mga Babylonians ay tinalo ng mga Persians. Iba naman ang polisiya ng mga Persians. Pinayagan nilang makabalik ang lahat ng mga exiles, basta lang sila ay magbayad ng buwis sa kanila at kilalanin na sila ay ang mga Persians ang namumuno sa kanila. Kaya pagkatapos ng 70 years ng exile, may mga Hudyo na bumalik sa Judea. Pero sa matagal na panahon, hindi nila na-secure ang Jerusalem. Bagsak pa rin ang mga muog na nakapaligid dito. Hindi secure ang anumang lungsod na walang muog. Maaari itong salakayin ng sinumang kaaway. Ito pa ang kalagayan ng Jerusalem noong panahon ni Nehemias. Naging malapit si Nehemias sa hari ng mga Persians na si Artaxerxes. Siya ang tagabigay ng inumin ng hari. Ito'y isang tungkulin ng tiwala kasi maraming mga hari ay nilalason. Dahil sa tungkulin ito, palagi siyang nasa palasyo na kasama ng hari. Isang araw, napansin ng hari na malungkot si Nehemias. Ito ay dahil sa balitang narinig niya na nakatiwangwang pa ang lungsod ng Jerusalem, ang lungsod ng bayan ng kanyang mga ninuno. Malaking trabaho ang pagpapagawa ng muog at ayaw itong gawin ng mga hindi Hudyo upang makontrol nila ang mga nakatira doon. Naglakas loob si Nehemias na humingi ng pahintulot sa hari na payagan siyang pumunta sa Jerusalem upang ayusin na ang kalagayang ito. Pinayagan naman siya at ginawa siyang gobernador at binigyan siya ng pahintulot na kumuha ng mga kahoy sa kagubatan ng hari. Nakita ito ni Nehemias na tanda ng kabutihan ng Diyos sa kanyang bayan. Pagpunta niya sa Jerusalem, natulungan din sila ni Esdras, ang pari at iskriba na bumalik din sa Judea. Ito ay magandang halimbawa ng pagtutulungan ng gobyerno na pinamumunuan ni Nehemias at ng simbahan noon na pinamumunuan ni Ezra para sa ikabubuti ng bayan ng Israel. Makikita natin dito ang pagmamahal ni Nehemias para sa kanyang bayan at sa kanyang kababayan. Maayos na ang kanyang kalagayan sa Persia. Mataas ang kanyang tungkulin sa Persia Empire at may tiwala sa kanya ang hari. Pero hindi siya masaya habang ang pangunahing lungsod ng bayan ng kanyang mga ninuno ay hindi pa maayos ang kalagayan. Nag-volunteer siya na itayo ang mga muog nito. Ito'y hindi madaling gawain. Nagkaroon siya ng maraming kaaway kasi ayaw ng ibang mga lahi sa paligid ng Judea na maging secure ang Jerusalem. Hindi nila makontrol ang mga Hudyo kung may security sila. Palagi nilang binabantaan si Nehemias at ang mga katulong niya sa pagsasagawa ng lungsod. Ginagawan siya ng mga istorya sa hari na magre-rebuild na raw ang mga Hudyo kung may muog na ang Jerusalem. Ang lahat ng ito'y tiniis ni Nehemias dahil sa pagmamahal niya sa kanyang bayan. May pagmamahal din ba tayo sa ating bayang Pilipinas? Handa ba tayong magsakripisyo alang-alang sa bayan? Nakakalungkot na may mga Pilipino na nakahandang umalis ng bayan upang kung ito ay nasa masamang kalagayan. Pero mabuti naman na may mga Pilipino din na maayos na ang kalagayan abroad pero bumabalik upang tumulong sa pag-unlad ng bansa. O Panginoong Diyos, buhayin mo po ninyo sa aming puso
ang pagmamahal sa aming bayang Pilipinas. Maging handa sana kami na magtiis at magsakripisyo alang-alang sa Kanya. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.